Mega love shout out mga kakabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto, mga kabsat. Ito, short topic lang tayo. Sina Hanilet at Kitty, mga kabsat. Sila Hanilet at Kitty na daw. Ngayon, ang may say na daw sila sa abogado ni Duterte. Bakit ang may say? Bakit? May key na ba sila? Infantry joins large-scale battles in the free online action game War Thunder. Alam naman natin, iniwan na ni Kaufman. Tapos na yung kontrata niya. Kumita na siya ng sangkatutak na milyon. So ngayon, si Hanalit na lang daw at saka si Kitty na ang may say sa abogado ni Duterte. Hindi na daw si Sara, ganon? Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Diretso niya na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayon kay Kaufman, ito, Hanilet Abansinya, Kitty Duterte had role in choosing next lead counsel. Inquirer yan so hindi yan chismis. Mga kabunyog, hindi po to chismis sinasabi ko. Balita yan sa Inquirer at si Kaufman mismo ang nagsabi. Na ang nag-decide, ang may malaking say, ang may malaking say sa pagpili ng bagong lawyer ni Duterte ay si Hanilet Abansinya at si Kitty Duterte. Matatandaan kasi natin na si Kaufman, ang pumili kay Kaufman ay si Sara. Si Sara Duterte ang pumili kay Kaufman, saka si Media Aldia. Ay di ba nung ka-aresto pa lang si Duterte, aktibo si Sara doon sa dahig. Nandun siya, yung buong mga unang linggo, doon siya ang naghanap ng abogado. Sabi niya nga, nakausap niya na daw ang abogado ni Duterte. At nakakuha na sila ng abogado, pinakilala niya na rin na ito ay si Attorney Nicolas Kaufman. Kaya si Sara Duterte ang nag-decide, saka si Media Aldia, nung pagkuha kay Kaufman. Siyempre, nirespeto na rin nila Hanilet Abansinya. O kaya lang ngayon, tapos na ang engagement kay Kaufman, mukhang ang nag-decide na ngayon na magpalit na ng abogado, si Duterte. Pero ang nag-advise kay Duterte na magpalit na, si Hanilet at saka yung anak niyang si Kitty. Pati daw tungkol sa pera. Sabi ni Kaufman, pati sa pera ang gagastos na dito sila Hanilet at si Kitty Duterte. Naubos na ba? Siguro nagrereklamo na rin sila Sara Duterte. Nagrereklamo na rin. Siyempre, ay kung 150 million nga naman ang gastos kay Kaufman saka kay Dub Jacobs, kahit sabihin pa nating napakarami nilang perang nakurakot sa bayan, siyempre ayaw nila yan na maubos. Di ba? Siyempre ayaw nila yan na maubos. Ano yan kahit pa sabihin mong ilang pong bilyon yan, may pera si Pulong, may pera si Sara, ano yan ayaw nilang mabawasan ng mabawasan yan. Siguro, ganun din itong si Hanilet sa si Kitty Duterte, may pera na rin itong nakaset aside. May pera nang nakaset aside, baka ang naging usapan nila sa parting ito, ang gagastos naman si Hanilet naman sa si Kitty Duterte. Siyempre, dahil sila naman yung gagastos na, sila na ang may say kung sino ang abogado na papalit. Galing mismo yan mga kabunyog kay galing mismo yan kay Kaufman. Ang desisyon na at saka ganito pa. Ang problema di ba kay Kaufman, hindi yata na ipagtanggol si Hanilet Ay di ba na-blacklist si Hanilet doon sa ICC? Na-blacklist si Hanilet sa ICC, hindi nakakapasok na. Actually, mayroong mga instances na hindi nagkakasundo si Hanilet at saka si Kaufman. Alam naman natin yan, sinubaybayan natin yan. Kasi si Kaufman may mga hindi sila pagkakaunawaan nito ni Hanilet. Lalo pa nung si Hanilet ay na-blacklist na. So siguro ngayon, dahil magpapalit na ng abogado, pwede nang magpalit kasi tapos na yung kontrata kay Kaufman, pwede namang magpatuloy sana pero nag-decide na sila magpalit na ng bago. So sabi ni Kaufman, ang may say daw sa pagpili na ng bagong lawyer ay si Hanilet sa si Kitty Duterte. At pati daw sa gastos, ito na yung may say talaga. Yan mga kabunyog, kumbaga, ito
dinidiscuss ko to, hindi tayo nang iintriga kasi balita yan sa Inquirer. Mainstream media yan. Pangalawa, ang kino-quote ng Inquirer ay si Nicholas Kaufman. So alangan namang ano yan, hindi totoo yung sinasabi ni Kaufman. So ang sabi ni Kaufman, ang nag-decide ngayon sa issue ng pagpili na ng bagong lawyer ay si Hanilet na at saka si Kitty Duterte. At pati daw sa mga legal fees, ang nag-decide na yung rate ng lawyers, ito nang si Hanilet. Kasi nga, nung nagsimula ang kaso ni Duterte, ang nag-decide nun si Sara. Nasubaybayan natin to, araw-araw tayo nagbablog eh. Di ba? Kaya ano ito, pero sa pagkakataong ito, si Hanilet na. Ano yan? Kung ano ito, ibig sabihin nito, nag-aano na siguro sila, medyo nakakaramdam na ng sobrang gastos. Actually, napanood ko yung vlog ngayon ng isang DDS vlogger. Sino yon? Banat Bay. Sabi ni Banat Bay, sa totoo lang, hindi nyo lang alam kung gaano nakalaki ang ginastos ng mga Duterte sa ICC. Napanood ko yun eh. Sabi ni Banat Bay, ano yan? Sa totoo lang, nakakaawa na daw ang Duterte kasi malaki na talaga ang ginagastos. Hindi. Bakit ka naman maawa? Ang dami-daming pera niyan. Kaya lang, siyempre, kahit napakaraming pera niyan, nababawasan talaga ng nababawasan. Imaginein mo nga naman yung binabayad kay Kaufman. Kung 150 million monthly yun, sa peso grabe yun. 150 million monthly, mahigit isang taon na, billion na ang nagastos. Tama. Tapos yung mga pabalik-balik ng mga pamilya ni Duterte, pati mga apo ni Duterte, ano yan? Ako nga, 4 na beses na ako nakapa-Europe. Ang bawat lakad ko papuntang Europe, malaki talagang gastos. Ayan pa, halos buong pamilya nila. Saka may sarili pa silang sasakyan doon. Ano yan? Maraming pera ang Duterte, siyempre. Ay sa ninakaw na sa pera ng bayan na pinag-uusapan natin ngayon. Yung mga korupsyon ni Digong, korupsyon ni Pulong, korupsyon ni Baste, korupsyon ni Sara. Marami yan. Kaya lang siyempre, nauubos na yun. Diba? Siyempre, kumbaga, hindi sila ngayon makabwilo sa panahon ni Marcos eh. Mayroon silang natatanggap na sweldo, pero pagdating sa mga proyekto, hindi na sila ngayon ang hindi sila kasama ngayon sa administrasyon. Kaya yung kanilang mga pera, nababawasan yan. Mukhang nag-aano na rin. Siguro, nagkasundo na ngayon, si Hanilet naman. Kasi si Hanilet sa si Kitty Duterte, syempre may separate din yan ng mga properties. Pinasiguro na rin yan ni Digong. Diba? Pinasiguro na rin yan ni Digong. Kaya ano ito mga kabunyog? Yun yung sinasabi ni Kaufman na sa ngayon, ang nag-decide na dito sa bagong lawyer ay si Hanilet at si Kitty Duterte. Anyway, yan mga kabunyog Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Kumbaga parang nilaglag ni Kaufman, no? Nilaglag ni Kaufman sila Hanilet kasi nga 'di ba dung panahon na si Kaufman noon hindi nakakadalaw si Hanilet. Ngayon, makakadalaw na si Hanilet kay Tatay Jigs, no? Pero mas magandang dumalaw diyan, Mabsat, si Bato. Magsama na sila ni Bato. Trudy. Oy mga kabsat, grabe naman kayo. 400 plus na pala tayo ngayon pero yung like natin wala pang 100. 93 likes pa lang mga kakabsat. Ay gravity naman. Baka nakalimutan nyo lang mag-like. Like po tayo Mabsat. Wala pong bayad ng pag-like. Suporta lang natin Mabsat. Maraming salamat sa mga nagla-like. Gawin na po nating 100 yung like natin. Sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like. Baka nakalimutan nyo lang. Next topic tayo Mabsat. Here we go.